Hello, air signs. So, Libra, Gemini, Aquarius, or Gemini, Libra, Aquarius. This is your monthly reading. Love reading for the month of May. So, by elements tayo ngayon. Okay, so, Libra, Gemini, Aquarius. We're going to do a past, present, future. Your hopes and fears and challenge, and tignan natin kung magbibigay ba ako ng advice. So, hindi lahat ng air signs na maka-resonate dito. So, takes what resonates and leave the rest. So, cross-watchers na mga air signs, pwede kayo to at hindi sila air signs, okay? So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. This is an oracle card, love oracle card. So, tingnan natin anong lalabas dito. Anyway, guys, if hindi kayo naka-resonate, please do check your other placements. Then I'm going to mention zodiac signs here. Check your placement, guys, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate or malakas yung placement nyo dito sa mga i-mention ko na zodiac sign other than the air signs. Connection. So, your connection is eternal and unbreakable. Wow. Let's see for the romance oracle card or romance angel oracle card. Passion. Allow your heart and soul to sing with joy with your connection that you have. So let's see now your past, your present, and your future. What is your okay, you can see Pisces, soulmate connection, pero hindi ko siya pinili kasi I wanted na i-drop, i-ano ko siya, i-file ko siya. Let's see, your past, your present, your future. Libra, Gemini, Aquarius. Your past, your present, your future. Libra, Gemini, Aquarius. Your past, your present, your future. And this is your past. So, you might be a soulmate connection. Twin flame connection could be. Sa una pa lang, ramdam nyo na yung connection na meron kayo in the past pa lang. There is a lot of love, passion, connection sa inyo in the past. But I think in the present situation, parang binibigyan kayo ng test ng universe. So, nagkakaroon. Sorry about that. So, nagkakaroon kayo ng struggles. Okay, kinat ko yung video dahil sa maingay. May pumasok na aso dito sa bakuran namin and I thought of like changing the reading, yung mas walang ingay, pero feeling ko hindi na lang, continue ko na lang dahil baka may meaning kung bakit. Okay, so this is the future.
What is the hopes and fears? What is your hope here? And your fear. So what's the challenge? Okay, so King and Queen of Swords. You might be a couple. Madami na kayong pinagdaanan nito. You might be live-in. You might be married. Could be, although wala ko nakitang married cards dito. But you might be a very connected couple. Okay, pwedeng you are just like boyfriend and girlfriend. Madami na kayong pinagdaanan, and I can see here that may mga love, may tiredness of waiting, tired of fighting, tired in a relationship. There's a lot of jealousy. Jealousy and parang feeling na napababayaan, feeling na parang merong controlling part, may mga easy-go-lucky situations part sa person mo or sa'yo. Yung challenge mo dito is how to be strong in dealing with these problems, dealing with this connection na meron ngayon. Might be you are dealing with your twin flame connection, because I can really feel that in this connection is parang madaming kayong away, madami kayong hindi incompatibilities. Madami kayong mga differences ng person mo. So, I can sense an opposite signs. Could be Aries with the Libra. They are opposite signs. You always connect to each other. You always like parang lagi kayong nagko-connect, pero lagi naman kayong may mga bagayan, away, or hindi pagkakaunawaan. So, how to be strong? This is your challenge. Paano ka maging strong sa connection na meron kayo ngayon? So, let's start with the past. So, in the past, I can see na ang ganda ng past. You are both in love, feeling of very much like madami na kayong pinagdaanan kahit bago lang pa kayo nagkakilala or nag-on. Parang feeling nyo kayo na yung tinadhana sa isa't isa. You felt merong new beginning sa inyo in the future. You always save your relationship. You always like parang lagi nyong tinetreasure yung relationship ninyo in the past. But let's see. So, andun sa point that in the past, although ganito yung mga nararamdaman ninyo dalawa, I can still see here that merong mga confusions, pero not that much in the past. Feeling ko kasi sa past, you treasure each other in the past. Parang merong talagang parang nandiyan lahat yung pagmamahalan, nandiyan lahat yung support, yung compatibilities, parang bond kayong dalawa. Sinusuportahan nyo yung mga gusto nyo sa isa't isa, pareho kayo ng plano, pareho kayo ng gusto sa buhay, anything like that in the past. But in this present situation, I can see na nagkaroon ng imbalance sa inyo. Okay, merong arguments, medyo mabigat na yung sitwasyon, madaming pagbabago, may nagbabago, and may pagtatalo. So, let's see what happened. Bakit nagiging imbalance to? Anyway, I can see Gemini sign here, Virgo. That's Capricorn, Virgo, Taurus, okay?
unexpected to na nangyari. Parang biglang may nagbago. Biglang naging cold yung situation, biglang naging cold yung relationship, or isa sa inyo naging cold dito. And parang naging malabo ang relasyon in this present situation unexpectedly dahil sa pag-aaway, arguments. But still, you still wanted to. Parang kahit ganun na yun nangyayari sa inyo, syempre, part yan ng relasyon. Nagkakaroon talaga tayo ng mga trials sa buhay, sa relasyon, tests, struggles, conflict. Dadating talaga yan, whether this is about cheating, this is about money, this is about just yung incompatibilities, hindi lang kayo nagkakaunawaan, nagkakaroon talaga ng away. Part yan ng relationship. Kasi wala namang relasyon nang hindi talaga dumadating sa point na ganun. Meron talaga. So, may arguments dito. Pero kasi, bakit ko sinabi yun? Dahil, even though may ganun kayo at this present situation, kayo pa din eh. Parang lumalaban pa din. Still wanted to have a new beginning, you know. Even though one of you, or maybe this is you, already felt cold in this relationship. Parang to the point na hindi na na-appreciate. Pagod na. Hindi na na-appreciate yung mga nangyayari ngayon. So, on and off na yung connection ninyong dalawa. Dahil might be feeling one of you might be felt na may iba na. Or baka may clarity talaga na may iba na. Some of you takes what resonates. Okay, so may mga disappointments na. Yeah, might be there is really clarity about other relationship involved. Baka cheating, something like that. So, may paghihirap na, pero you're still holding on. Kaya nga, yung challenge dito is, paano ka, this is you actually, Libra, Gemini, Aquarius. Paano ka maging strong sa sitwasyon na ganito? Okay? So, let's see about your, I want to know, what is this burden na pinapasan mo dito, or, yeah. What is this 10 of Wands, please, for Libra, Gemini, Aquarius? Okay. Disappointments, commitments, moving forward, past. So, I can sense na parang nahihirapan ka thinking about this person in the past. This person mismo, itong person na to, kung ano kayo sa past, yun yung iniisip mo, yun yung namimiss mo sa kanya. Namimiss mo siya kasi nagiging ano siya ngayon eh, nagbago siya. Siguro nagiging easy-go-lucky siya, wishy-washy, parang hindi na siya katulad before, na sobrang into you, into your relationship. Even though nandyan pa rin siya, you are in a relationship, yes, but you have a lot of disappointment sa taong ito, sa pagbabago na, and you miss this person a lot, kung ano siya before. You miss this person kung gaano kanya kamahal before, and andito ka sa point na you still want this person in your life, you still want this person to marry you. Or if you are married, you still want this person, still the person that you really want. You really love this person unconditionally. But there is a changes na nangyari dito. Parang biglang naging dark yung light. Something like that in your relationship. So, your fear here is the Hermit card. You might be dealing with a Virgo or Cancer, Scorpio, Pisces. Anyway, yung takot mo dito, hindi kayo nag-uusap ngayon. So, baka yung sa pag hindi nyo pag-uusap ngayon, baka hindi na talaga kayo mag-usap pa. So, with the Hermit card here, this is what you fear. Yung silent treatment. Yung baka makapag-isip siya na maghiwalay na talaga kayo or anything. Yun yung, I'm sorry, this is your hope. This is your hope and this is your fear, right? So, your hope here is hoping na magkausap na kayo dalawa kasi hindi kayo nag-uusap ngayon. So, hoping na ma-enlightened siya sa mga nangyayari sa inyo ngayon. Ma-enlightened siya at magbago siya. Magbabalik siya sa dati kung ano siya before, kung ano kayo before. You are hoping na sana
ma-enlighten siya sa mga nagawa niyang kasalanan sa'yo at maisip niya, ma-miss niya yung kung ano kayo dati. Yun yung hope mo dito, na mapunta siya sa right path and towards you. And your fear here is the Chariot card. You might also be dealing with the Cancer sign. So, yung fear mo dito is baka hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. Baka dalawa, may clarity sa'yo dito na nagkaroon ng iba. And nandun siya sa point na hindi niya alam papunta dito ba o papunta doon. And because of this, syempre makakaramdam ka na ng hindi lang pala ako yung mahal niya. Kasi hindi niya na alam kung sino yung pipiliin niya. Hindi niya na alam kung which way to go. Hindi niya na alam kung kanino siya mag-move forward. And this is your fear. Thinking that you are so in love with the connection you have before. Your connection is very eternal and unbreakable. And now, it parang nagkaroon ng siguro a bit passion, natukso siguro to siya, nahulog siya, nagkaroon ng mga, na-allow niya yung passion niya to parang na ano niya sa iba, na share niya sa iba, something like that. So, dumating sa point na ito na yung nangyari sa inyo. So, yung takot mo dito dahil baka mahulog na siya doon at hindi na sa'yo. Or baka hindi niya na alam kung kanino siya papunta, kanino siya mag-move forward. And it hurts you a lot because of course, you want na sa'yo lang talaga siya. Sa'yo lang, ikaw lang yung mahal niya. Kung may pipiliin man, hindi na siya magdadalawang isip pa kundi ikaw lang. So, let's go for the future. You might also be dealing here with Aries sign, or mas malakas yung Capricorn sa chart mo, or baka may Capricorn ka sa chart mo, or you might also be dealing with the Capricorn. Takes what resonates, okay? So in the future, I can see here that changes. Merong changes dito. Might be in the future, may pagbabago din na mangyayari. Siguro magiging matured enough yung person mo, or naging matured enough siya to think that you are more worth it than anyone else. So, magkakaroon dito ng good changes sa relasyon ninyo. So, being you with the parang magiging practical ka to understand things. Parang to have your patience, or to let this person understand, or to parang nagkaroon ka dito ng pasensya na to wait for this person to change or anything like that. Hindi mo hinayaan itong relasyon na to na basta na lang na mawasak. Kaya nga ito yung challenge mo paano ka maging strong. Kasi parang dito pa lang sa present situation na meron kayo ngayon, parang almost na kung pwede lang, kung ibang tao lang to is hindi na kaya. Hindi kaya ito. Kung hindi lang kayo tinadhana, kasi feeling ko you have that connection, soulmate and twin flame. Lalo na feeling ko, malakas yung feeling ko dito sa twin flame. Twin flame kayong dalawa. Dahil madami kayong pinagdaanan, na madami kayong lessons na kailangan in-learn individually. On your part, how to be strong individually. Na hindi mo kailangan na mag-rely sa kanya palagi, na nandyan siya palagi para sa'yo, na dapat ikaw lang, dapat ganyan, ikaw lang ipaprioritize, ikaw lang yung iniisip niya, na hindi mo kaya na wala siya. Ano yung lesson na kailangan mong i-learn doon, and para sa kanya, ano yung lesson na kailangan niyang i-learn sa pagiging, could be pabaya niya, sa pagiging easy-go-lucky niya, sa hindi niya nakikita kung ano yung worth ng isang tao. So kailangan niya mag-learn some lessons to that. So kailangan sa hindi niyo parang hindi kayo nag-uusap ngayon, so kailangan ninyong isipin sa paghiwalay ninyo ngayon. Kailangan merong kayong matutunan sa paghiwalay ninyo, okay, individually. As a twin flame connection, dapat ganun, para kung mag-collide kayo ulit, meron ng magandang pagbabago, because you are guided. This is the universe. So you are guided by the universe because you have that connection.
might be you are meant to be. Sabihin ko na, might be you are meant to be and you are tested by the universe right now. Kasi nakita ko dito sa future, magkakaroon kayo ng parang maturity sa pag-iisip. Ayusin, bigyan ng i-rebuild yung relasyon or yung pagsasama, ayusin, patatagan, and you become parang practical na tao. You know, you are still there, but you are already somebody na iniisip mo din yung sarili mo. You know your worth here right now. So, during in this present situation na mga nangyayari sa inyo at sa future na nakikita ko is meron na talagang lessons kayong na-learn. Kaya parang through this Wheel of Fortune, kinulide kayo ulit dahil sa you learn from your lessons. And I think that this is the reward na binigay sa inyo ng universe. But let's see. So, meron talagang nangyaring may umalis. Pero hindi naman ginusto yung pag-alis. Ayaw lang nang magkaroon ng gulo. Pero meron pa rin ako nakitang pagsisisi. Meaning, might be your person na nagsisi siya sa mga nakasalanang nagawa niya. Siguro dito pa lang may mga kasalanan na siyang nagawa. And kaya hindi kayo nag-uusap ngayon. Actually, wala naman ako nakikita ditong separation. Hindi lang kayo nag-uusap. Parang, a bit sabihin natin na nagkaroon lang kayo ng cool off situation, parang ganun. Dito nagsisi siya sa mga nangyari. Kaya gusto niya ng changes dito. He wanted a new beginning. He wanted to take the leap of faith. Bala na kung anong mangyari, I was going to offer this person or Libra or Gemini Aquarius a new beginning. A start over. Dahil hindi ko naman ginusto yung pag-alis ko. Labag sa loob ko yun. Ayaw ko lang yung nag-aaway kami. Ayaw ko lang yung magulo. Pero the connection, pag once connected kayo to this Lover's card, pareho ninyo nararamdaman to, hindi lang ikaw. So, it's always should be na nararamdaman niya yun, ramdam mo din yun. So, parang at doon sa point na magkakaroon talaga dito ng ending of the cycle. So, ma-end yung mga cycle na to have changes and new changes, good changes para sa inyo, para sa relasyon ninyo, and matutuldukan na yung mga dapat tuldukan. So, para magkaroon na ng peaceful situation, peaceful relationship, peaceful na pagsasama dito in the future. Though, yeah, meron pa din mga unsureness, meron pa din mga issues, trust issue could be, hindi pa rin makakalimutan, pero kailangan lang ninyo i-balance yung relasyon ninyo. Kasi, honestly, this is a relationship. This is a team up. Dapat team kayo, dalawa kayo dito. Hindi lang iisa ang gumagalaw dito. Kasi meaning nun is a parang one-sided relationship na yon. So, dapat dalawa kayong nakakaramdam, dalawa kayong parehong nagmamahal, dalawa kayo, hindi lang yung iisa na nag-a-assume na alam kong mahal niya pa rin ako, kaya hindi bumibitaw. So, that is called parang one-sided relationship na yon. So, pareho dalawa kayo nag-work out. So, sa mga pagdadaanan ninyong dalawa, na as a twin flame connection, it's really hard. Lalo na when you are twin flame connection, sobrang hirap ng isang twin flame connection dahil sa halos lagi kayong paghiwalayan para maka-learn kayo ng lessons. Pero once na-learn niyo yung lesson na yun individually, minsan kasi sinasabi na yung twin flame hindi needed na relationship. Minsan, twin flame is just two person or two soul, the feminine and the masculine, naghiwalay sila, isang soul lang sila ay naghiwalay sila, napunta sila sa feminine and masculine, and pag nag-collide to sila, very rare lang mangyari to. So, hindi tayo lahat may twin flame, pero lahat tayo could be na merong soulmates, kasi marami din namang soulmates. Pero yung twin flame, iisa lang yan. So, hindi sa lahat ng tao nangyayari to. Very rare, ibig sabihin, konti lang ang nakakaranas nito. So, pag maranasan ninyo to,
it's also very much challenging. Although you might feel at home, you might feel complete dahil of course soul mo yan eh, kaluluwa, pareho yung iisa lang kayo niyan. So makakaramdam ka talaga ng completeness sa person na to. Pag nandyan siya, makakaramdam ka na parang kompleto ka. So at home ka. So alam mo yung parang buo ka, yun yung nararamdaman mo. But the thing here is, nakikita mo sa kanya yung ayaw mo sa sarili mo. Nakikita niya sa'yo yung ayaw niya sa sarili niya. Doon kayo nagkakaroon ng karambolan. So, differences. Pero madami kayong magkakapareho. So, kaya kasi isa lang kayo eh. So, madami kayong pagkakapareho. Pero, nakadepende pa din yan kung paano ninyo will work out yung twin flame connection nyo as a relationship, in a relationship, kasi it's very hard. Nandyan na yung cheating, nandyan na yung incompatibilities, andyan na yung parang hinahabol or naghahabol, chaser and runner. Andyan na lahat eh. Parang andyan na lahat ng challenge. Parang pipigain kayo sa challenge ng pag you are a twin flame connection. Kaya madami ako nakikita dito mga major arcanas kasi ang bigat nito. Kailangan mo talaga maging strong when you are dealing with this. Pero sa reading na to, nakikita ko naman na survive naman kayo sa huli in the future. Pero bago mangyari to, because this is the guide, ito yung guide ninyo. So, between this, dito pa lang, dapat, kung naranasan nyo na to, para mapunta kayo sa magandang future, kailangan nyo na, dito pa lang, kailangan alam nyo na kung paano ninyo i-handle ng maayos, in a maturity way, yung relasyon ninyo. Kaya yung pagsasama ninyo. Huwag nyo nang pataasin yung ego ninyo and pride ninyo. Walang pakialam sa kanya. Siya nauna, siya may kasalanan, siya nagloko. Kung ayaw niya, wag niya. Parang ganun. So, dapat meron na kayong maturity dito. Pag-usapan yung dapat pag-usapan. And try to do much effort. Even though yung isa yung may kasalanan. Try kausapin. Try. Pero, sabi nga nila, when it is meant to be, it will be. And if it's not, then it will not. So, dito, I can see that there is a chance na you might be meant to be. Kasi dahil sa connection na the universe is guiding you. Pero yung guide dito is para makuha ninyo to. Kailangan dito pa lang. Huwag nyo nang hayaan na matagal pa kayong hindi mag-uusap. Huwag nyo nang hayaan na madami pang kayong pagdadaanan pa. Huwag nyo nang hayaan na madami pa kayong lessons na kailangan i-learn. Huwag nyo nang hayaan na marami pang mga boundaries, madami pang mga separation bago ninyo ma-learn to. Kasi meron naman na kayong guidance. 'Di ba? So, yun. I can see in the future kasi meron pa rin mga struggles kayo pagdadaanan. Of course, may mga past issues, hindi pa rin nakakalimutan. Part yan ng relasyon, sabi ko nga kanina. And it's not easy. Pero at least you survive. At least, I think in the near future, or in the future is kayo pa din because you are guided by the universe towards a new beginning. So, feeling ko pwedeng kayo pa din yung magkakatuluyan. So, might be this is meant to be. So, that is my reading for you, Libra, Gemini, Aquarius.